Pero paano naman yung mga manggagawa na hindi nakakatanggap ng ayuda? Di ba kasama rin naman sila sa krisis na ito? Mga boss, sa wakas, nagising na rin ang palasyo at umamin na nasa krisis na talaga tayo. Kaya kahapon, si PBBM nagdeklara na ng State of National Emergency. Pero ang tanong mga boss, bakit wala pa rin sa usapan ang mga manggagawa? Bakit hindi pa rin priority ang mga minimum wage at middle income earners? Sa Executive Order number 110 na inilabas kahapon, bumubuo ang gobyerno ng isang crisis committee na nakatoka para tiyakin na may sapat na energy supply, i-sustain yung economic activities, at pangatlo, para proteksyonan yung mga vulnerable sectors na tinatawag. Pero ang kapansin-pansin dyan mga boss, hindi man lang sinama, hindi nga man lang member yung Department of Labor and Employment at iba pang mga ahensya ng gobyerno na may mandato para isama sa usapin yung mga manggagawa, lalong-lalo na yung minimum wage and middle income earners. Wala tayong problema sa mga ayuda na binibigay sa public utility vehicles. Kahit alam naman natin na hindi yan tatagal ng kahit isang linggo man lang. Appreciated din natin yung discount sa MRT at LRT at yung mga libreng sakay na niro-roll out ng gobyerno. Pero paano naman yung mga manggagawa na hindi nakakatanggap ng ayuda? Yung mga minimum wage at middle income earners na walang nakukuha na cash assistance o subsidy. Di ba kasama rin naman sila sa krisis na ito? Di ba sila kasama dun sa mga tinatawag na vulnerable sectors? Pero mga boss, hindi naman nakakagulat yung ganitong pambabaliwala ng gobyerno sa mga manggagawa. Kitang-kita naman natin yan dun sa LEDAC o priority agenda ng administrasyon. Wala ni kahit isa na mga panukalang batas tungkol sa mga manggagawa. Malapit na magtapos ang termino ni PBBM pero wala po kayong kahit ni isa na pwedeng ipagmalaki o maiwang legasiya na makabuluhan para sa mga manggagawa. Nakatenga pa rin yung legislated wage increase at hindi pa rin gumugulong yung pagbubuwag ng provincial rate o House Bill number 8081. Kaya mga boss, mulat sa pool, alam na natin, lalo pa ngayon na dumaraan tayo sa krisis, walang pakialam ang gobyerno sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga minimum wage at middle income earners. Mas pakikinggan pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga oligarko at malalaking negosyante kaysa pakinggan yung paghihirap, yung daing ng mga manggagawang Pilipino. Mr. President, hindi po pwedeng puro ayuda lang o band-aid solution ang tugon nyo sa problema ng ating bansa. Mauuna pong maubos yung budget at pera natin. Hindi pa tapos yung gulo at gera doon sa Middle East. Isama nyo naman po yung mga manggagawa. Gawin nyo naman hong priority yung mga panukalang batas na makakatulong sa mga manggagawa. Magiging baliwala po yung binuo nyo na crisis committee hanggat hindi kasama ang mga manggagawa sa usapan. Alalahanin po ng mga manggagawa, lalong-lalo na ng mga minimum wage at middle income earners na sa gitna ng krisis at hirap na dinaranas ng ating bansa, mas pinili nyo na baliwalain at dedmahin ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kung kinakailangan po na mag-emergency session ng Kongreso para pag-usapan ng sahod ng mga manggagawa, gawin po natin. Nasa krisis na po tayo at kailangan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ng tugon mula sa ating gobyerno. Tara na, kamanggagawa.